Hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man nyo napapanood ang video nito, tayo po muli ay tutunghay ng ating pong pagbasa para naman sa araw po ng Lunes, September 16, 2024. Hahangin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 7, mga talatang 1 hanggang 10. Noong panahong iyon, nang maituro ni Jesus sa mga tao ang kanyang aral, siya'y pumasok ng Capernaum. Dooy may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Jesus, nagpasugo siya sa ilang matatanda sa mga Hudyo upang ipakiusap kay Jesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Nang malapit na siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito, "Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit, magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin." Namangha si Jesus nang marinig ito at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, "Kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananalig. Pagbabalik sa bahay, naharap na ng mga sinugo na magaling na ang alipin." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon o pagsasadiwa ay hahawin natin sa Aklat ng Simbahay 2024. Kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananalig. Ito isang pagkamangha na sinabi ni Jesus sa kanyang mga kausap, sapagkat mismong sa kanyang sariling bayan ay hindi siya nakakita ng isang tao na mayroong ganitong kalaki ng pananalig. At yung kanyang pagkamangha ang siyang nagdulot ng isang malaking himala sa taong ito. Ang Kapitan Romano, bagamat hindi kasapi ng sambahayan, ay nagpahayag ng kanyang pananampalataya at humiling kay Jesus na pagalingin ang kanyang alipin na nasa bingit ng kamatayan. Tingnan po ninyo ha, hindi siya bahagi, kabilang sa sambahayan, hindi siya isang Hudyo, hindi siya kasama sa lipin ng Israel, ngunit nagpakita ng isang malaking pananalig sa pagsusumamo sa ating Panginoong Hesus. Sa kabila ng mga hadlang at pag-aalinlangan, ipinakita ng kapitan ang tapat na pagtitiwala sa kapangyarihan ni Hesus. Alam niya na yung kanyang paglapit kay Hesus ay mapapagaling ang kanyang alipin sapagkat kinikilala niya ang taglay na kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Mahalaga ang malalim na pananampalataya. Ito ang nagbubukas ng mga pintuan ng himala at katuparan ng ating mga kahilingan. Sa mga pagsubok ng buhay, hawakan natin ang tiwala at pananampalataya sa Diyos. Sa pamamagitan ng matibay na pananampalataya, nagiging posible ang mga bagay na imposible sa mata ng tao. Totoo yun. Kung siya'y nasa bingit ng kamatayan, yung mga taong tumitingin, maaari yung nakakakita doon sa kanyang alipin. Baka nga nawawala na sila ng pag-asang ito ay gagaling. Ngunit sa pagbabakasakali at pananampalataya ng Kapitan Romano, kahit na hindi siya puntahan, sabihin lang ng ating Panginoon na magaling, ay gagaling nga at gumaling naman talaga. Magpatuloy tayong magtiwala at humiling sa Diyos, kahit na may mga hadlang at pag-aalinlangan sa ating paligid. Ang malalim na pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng ibayong katatagan at nagpapalaganap ng pagkamakapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga, maging huwaran tayo sa ating kapwa, ang ating pananampalataya. Subukang gumawa ng mabuti kahit sa maliliit na paraan. Maaaring tularan natin ang Kapitang Romano na maglapit kay Jesus sa mga taong nangangailangan katulad ng kanyang alipin. Maraming salamat at pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you, God, for everything.